Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi memalin. Ihanas mo na yan sa mga paborito mong friend dito sa Dear Dear Bex. Bex. Dear Bex, Oh my God. Oh my God. Welcome Yes. back. Hello! Diba? He has risen. Charay! Yun nga din yung sasabihin ko sana, Happy Easter mga Bex instead na Happy New Year. Oo nga. Kasi nga, he is risen with the eggs. Alam mo, asa Panginoo, ayan, nagbabalik mo tayo. Oo. As a resurrected person, Wow! Charis. What a blasphemous way to start the show. Wow, ano daw? Do not put the Lord in vain. 'Di ba? So for second commandment ba 'yan? Basta oo, Number two. alam mo 'yun. O 'di ba? Kabisado pa sa Catholic sa Catholic person and from True. Catholic school. Charet. Ayan. Sorry mga Bex, wala kami last week because of me dahil ako po ay nagpakaaso. Charing. Kumakahol-kahol ako last week as nadapuan tayo ng viral infection, kinebeletik na ubo. Ganyan. Pero okay naman, kaya naman lumalaban and I'm good and better. Ayan. So we're back here. Tuloy-tuloy ang kaba. Walang makakapigil. Oo, tuloy-tuloy din ang kape, walang makakapigil sa mga bektas. Hindi guys, hindi ko lang talaga parang feel na gawin din mag-isa yung show kasi parang hindi siya Baxters without Mel, parang gano'n. Parang it's hard to do it by myself. I mean, carry naman but it's still different kasi yun yung nakasanayan namin. Ayan. Pero, So ayan, kamusta ka, maraming maraming Bex? salamat sa pag-unawa na wala Oo, kami thank you last week. so Okay naman much. ako. Okay naman ako. Kung ikaw ay viral infection, ako ay parang kinancer for a Gago. certain period of time. 1, 2, 3. Kumatok muna ako. Ayan, kumatok muna ako sa mga wood. Kasi nga, Day, bedong ko dito chika ko lang mga Bex, no? Nakita Oo niyo naman nga. ito sa video, Naalala ko na, yes. Pinimpulet, may pimpulet si Akladitix. So, hindi siya parang mini pimple lang, no? As in, naging, talaga siya, namaga talaga siya. So, it started small, tapos I try to remove yung pus. And Mhm. then the next day, namaga siya, nag-become bigger like this, hanggang yung pisngi ko na yung namamaga. And then yung dito ko sa ilalim, may mga nodes na ganyan. So, para siyang, ano, Mm. parang nga naging cancerous ang atake, pero Cystic. hindi naman. Oo, naging cystic siya. Siguro dahil may cyst din talaga ako. Wow, because of PCOS. So parang feeling ko it has something to do with that cystic pimple. Kasi tanda ko na pero pinipimple ako ng malala. Siguro nga dahil nga yung effect ng PCOS nga. So, ayun day, nag-self-medicate ako. So nag-ano ako, buti nga umeffect yung mga medication kasi kung hindi, ER si bakla. Ayan ang Mm. nag-ano ako, ano ba, yung anti-inflammatory na na gamot, like yung, mefenamic, ganyan. And then, Mm. yung ointment na binigay sa akin ng derma ko, nung nagpatanggal kasi ako ng warts, may binigay siya sa akin na cream, na kailangan Mhm. ko daw i-apply. So, yung cream na yun, yung ginamit ko dun sa pimpulet. Oh. Tapos, nung Mm. ginamit ko siya, super, super, siya, sirit ng dugo, ng pus and Oh my everything, God. nakakatakot siya. So, nung 'pag tinakpan mo siyang ganyan, 'di ba, tinakpan mo na, 'no? Sa office tawan-tawa talaga ako, sumirit siya dun. Hindi niya kinaya yung cream, kasi feeling ko yung cream yung yung parang, Trigger. tawag nag-trigger nung paglabas, which is okay, kasi kung hindi, girl, talagang ligwak talaga. So, ayun, I'm happy na okay na ako. Meron lang 'tong scar, pero siyempre gumagamit tayo ng makeup para matakpan. Yes. Mm. Ayun, so sana mawala na yung yung scar Yan niya. ang tinatawag Yun na lang nangyari, laban, so sobrang sis. literal, 'no? Mm. Laban, sis. With a T.
Laban zest. Kaya mga Bex, ingat-ingat po tayo sa mga pimpulat na yan. Yung huwag tayong papakabog. Charing. Ano na yan Mm. medyo delix kasi paano kung hindi naagapan? Baka anong mangyari? So, ingatan nyo po ang inyong mga skin. Hydrate yourself po. Make sure that you're hydrated and vitamin Z. Ganun na lang siguro. Yes, totoo. Para Kaya kami, safe ang ako, inyong skin. ako din, medyo very light self-medicate. Kasi lahat kami dito sa Baler ay nagkasakit rin ng kaso, nagkaubo, ganyan-ganyan. OMG. Di ba nandito yung pamangkin kong dalawa. So, sila yung Mm. pina-check up. Tapos yung nireseta sa kanila, lahat kami nag-take. Dahil The tip. dahil same Isa same lang yung naman nag-check. same naman kami nararamdaman, might as well, no? Oo. Doblehin yung antibiotics na pagbili. Yan, okay Correct. naman 'Di lahat na ba? kami naka-recover na, ganyan. Yung pamumula po na to ay makeup lang. Di po ako galing sa iyak, yan po ay arte lang ng Correct. ng I keki. love it. True. I love it. Ako naman, ayan, maliban diyan sa pimpulet, yan yung acid reflux ko nga, I try to So, in fairness guys, for the past 2 weeks, hindi na ako inaatake ng acid reflux na Mm. yung babangon ako, hahabulin ko yung hinga ko, tapos magsusuka. Wala nang ganong feeling. So, na tayo, road to recovery. And then, I'll just try to be picky sa mga kinakain ko lately. Yes, I totoo try na yan. magbawas ako ng pork, magbawas ng beef. So, puro tayo isda. Nagmumukha na nga akong isda, guys. Tapos yung kanin, binabawasan ko na din. So, and slowly, I'm really trying to eat healthier. Ganon na lang. And live healthier. Ganon. Parang mas nauna ako nagmukhang maging isda. With may bangus eyes. Oo, I Pabangus love na siya it. O, eh. diba? Mm. Ayan, at syempre hindi natin kakalimutan, no? This May is the first year anniversary of Dear Bex. Kaya naman, Oo nga. supposedly dapat Baxter side this week, pero ipupush natin ang Dear Bex para hindi natin siya makaligtaan at para tuloy-tuloy tayo on track sa flow ng Baxters at Dear Bex. Ganyan. So, akalain mo yun, 1 year na Correct. tayong nagaganito kung ano Nagbabasa ng man mga to. sulat. Nagbibigay ng opinion sa mga nakikita natin online. So, I love it. True. Ayan. So, dahil nga wala tayong episode last week, medyo marami tayong hahabuling balita, no? Na baklita pala. Correct. So, pag mini Correct. baklita na agad tayo dyan, unahin na natin ang pagpanaw ng ating Santo Papa na si Pope Francis na kinover natin, no? Na okay pa siya eh. Actually, nakapag-mass pa siya ng Easter. And then that same day then he died dahil nga 'di ba meron siyang nagkaroon siya ng respiratory failure. Ganyan. So it's just sad because alam mo na 'yun sa dami ng mga world leaders ngayon na sobrang baliko mag-isip. Pope Francis was one of the light that kinapitan din talaga ng mga maraming mga Katoliko na LGBT QIA plus member kasi nga he's a very progressive pope and parang lagi niyang sinasama sa mga prayers niya yung mga Bex, no? So it's just sad and medyo True. worrying if ang papalit ba sa kanya is kasing niya, open niya, no? Or not. So ayan na nga, May 7 na magsisimula ang conclave, which is the process of electing a new pope, and I think 133 cardinals around the world ang magpa-participate. Ganyan. So, Mm. May 7 yung start ng lock-in. Ganun kasi yun, magla-lock-in sila sa Sistine Chapel for how many days. Paulit-ulit yung botohan doon hanggang sila. Kasi marami yun eh, di ba? Marami sila, 100 plus. So, it's so hard to like makapili agad. Pero, um, yung kay Pope Francis, if I'm not mistaken, the day after mag-resign ni Pope Benedict, na-assign na siya agad. Parang klaro yung mga cardinal kung sino yung gusto nilang maging Pope, no? Tapos according to, kasi nanood din ng mga videos,
Ang pinakamahabang conclave ever to happen was around 3 years. 3 years na walang pope. Ganyan. So, hindi natin alam if anong mangyayari Mm. this time around. Pero ang participant natin, I think, sa mga front runners daw is si Cardinal Tagle and parang isa siya sa mga nasa pinagpipilian na maging pope. Pero I think ang isa din sa mga front runners is si Pietro Parolin, which is um assistant siya, parang secretary siya ni Pope Francis nung Pope pa si Francis. So yun yung mga ano. Then there's also the Black Cardinal from South Africa if I'm not mistaken. So yun yung mga ano, Oo, nakita ko meron. bali-balita. So, diverse ang ano, mga candidates kasi sa iba-ibang Mhm. countries and iba-iba din yung background nila. As far as I'm concerned, Atenista si ano, si Cardinal Tagle. Nakita ko kasi, nag-look up ako. And then, ang dami ko din learnings about kay Pope Francis. Like, nito nga, nung pumanaw siya na hindi ko alam na he's been talking pala sa mga victims dun sa Gaza via video Mhm. call, yung mga Yeah, oo. Catholics doon. So, Mm. nakakatuwa naman. And then, other than that, he chose to live a simple life. Yeah. Kasi instead na tumira siya sa parang magandang ano, parang penthouse eh, parang gano'n. Hindi niya Yeah. pinili yon. So, mas pinili niya yung simple room lang, yung pang normal lang na ano, na tao, gano'n. Wala nga siyang ano eh, hindi nga siya techie, parang wala siyang TV dun sa, sa room ng pinakita. So, very Tsaka simple ano, lang talaga. oo, yeah. During his time also, may mga binago din siya sa process ng conclave, no? Na, which is, siya yung siya yung naka-experience kasi nga siya yung ano nun. Parang mas Mm. pinasimple niya yung, kung paano yung funeral and everything ng mga pope and yun. Para mas pinadali niya yung process, ganyan. So, ano talaga, mas simple talaga yung atake niya. And sana yung pumalit, Mm. sana wag makisabay sa wave of terrible leaders ngayon sa mundo, no. Sana someone like him na alam mo yun, open-minded and hindi backwards thinking. Yan. Correct, correct. We all wish all the best sa mga kandidato at sana kandidato for the ano, for the next Pope ganap and sana ano, alam naman ni Lord yan kung sino ilalagay niya, no. Feeling ko naman iga-guide pa din yan. So, So iintayin manalig natin ng tayo mga Bex. iintayin natin ng white smoke na yun yung Correct. Kasi yun ang nagsisignify indicator, na 'di ba? habemus papam. Charay. Ba't parang iba yung sayo? Ay, di ba yun yung sinasabi? Pag may bago ng pope, Oo, pero hindi tama nga, pero natatawa ako sa ano, delivery. parang word of the Bex. Oo. Alam mo, grabe napaka-blasphemous natin. Oh my Uy, God. Oh my malonggo. God Uy, uy, talaga. uy, serious yung sinabi ko. Charing. Ayan. So, besides the Pope, medyo sunod-sunod din talaga ang mga Yung mga na-text. napegi. Oo, which is very worrying and nakakatanda yung feeling. So after Correct. Nakakatanda talaga. ni Mother Pilita and then ni Mother Nora Honor, just a few days ago namatay na din si Ricky Davao, which is Oh my God. a Mm. veteran actor and he died of cancer. Hindi lang masyado sinabi kung anong klaseng cancer yung pero yun nga, rest in power, sir. Um, Rest in and power, then, Sir Ricky. Nakakalungkot lang kasi ito yung mga artista na kinalakihan natin. So mm. parang, nung nategi siya, parang feeling ko, ang tanda ko na talaga. Yung parang next in line na, gano'n. True. Actually, nakakatakot, no? Um, Shokot. Also, another death, a very, very sad one, Jiggly Caliente or Bianca Castro. Si Jiggly po Mm. ay judge ng Drag Race Philippines and naging contestant sa Drag Race US Season 4. And then, Mm. the initial, actually, yung pinakaunang post ng family niya was sinabi na he will not be in the upcoming season of Drag Race because yun nga nagkaroon siya ng complications with her health and kinailangan putulin yung kanyang right leg.
And then just a few days after that, nag-post sila na sadly nga na namatay na din si Jiggly and ayun, ano lang, nakakalungkot lang tsaka nakakabigla. Parang Ricky Dava I think was 63, 61 ganyan. Si Jiggly is Yes, he's still young, 44. So, 'di ba? magets mga Ang babagets pa nila, friend Diyos ko in 10 years malapit na din ako mag-40. gagi. So ano, so ang syokot nga talaga ng mga ganitong Mm. eksenahan. Kaya nga mga Bex, health is wealth. Huwag tayong Pero let's take it seriously as much as possible. At kung ngayong bata ka, nag-e-enjoy ka, sige go. Pero pagdating mo ng 30, medyo try mo ng i-change yung lifestyle mo kasi pero diyan na naniningil ang katawan natin. Yun yung sabi nila ha. Kasi yung recently din na nagpa-check up ako ang Hanashi bells. Nag-smoke ka ba? Umiinom ka ba? Ganyan. Tapos syempre ang Hanashi ko, nung kabataan ko, yun talaga yung active sa mga ganyan na kinemper. Tapos ang Hanashi ng doktor, ayan, kasi pag 30 plus na dyan na po naniningil, sabi ko, ay, so parang confessional pa yun. Yung check-up, nakakaloka talaga. So, ayun lang mga Bex, ingat-ingat tayo. Tsaka very sad talaga 'to, kasi si Ricky Davao, isa siya sa mga sought after na veteran actor sa Philippines. Sa lahat mm. siguro ng mga teleserye nandun siya, mga movie nandun din siya. Napakagaling niyang actor for me, 'yan. Yes, Isa siya sa yes. mga parang father figure palagi, gano'n. Gano'n yung ano ko sa kanya, tingin. And then ito naman kay Jiggly, very sad 'to kasi parang nakilala ko lang siya during pandemic kasi nga sa mga nakikinig talaga ng Baxters 'no, lagi po ako nanonood nun ng ano, nag-marathon Mm, po ako ng Drag Race. So dun ko siya nakilala and, it's really sad 'no, kasi parang yeah. ang bilis lang. Tapos ito nga, nalulungkot ako kasi ang dami ko din nakikita mga post sa mga ibang drag queens about her. Di mo talaga masasabi na mabuting tao siya. Kasi ang Yes, dami nila nag-post di ba? Kaloka. Medyo bothersome lang din. Ewan ko kung ano, ewan ko ba? Kasi, um, parang Jiggly is medyo polarizing character in the drag world. Parang hindi lahat bet siya, ganyan. Yung sa mga Oo, fans oo. sa mga fans, Oo, ganyan. oo. So parang nung in-announce yung pinutol yung paa niya, parang um, joke na agad yung nangyari sa kanya ng mga ibang fanay, no? Which is worrying and yun, may Talaga, nakita may kasi, pag-joke ba na nangyari? Di ko alam. ewan ko kung actually ano din talaga ng ano no ng how the world works kasi isa sa mga pinaka-iconic na looks ni Jiggly ever on Drag Race was her post-apocalyptic look wherein may dala siyang fake leg na Oh ginaganon-ganon my niya. God! Oo, 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 gets. Do I you know this. Yung parang remember? basura yung outfit. Remember? Oo, Ito ba yes. yon? Na tawag nito na niligwak siya hindi naman, doon siya ata naligwak kasi nga pangit yung Yes, outfit. oo, yes, Tapos yes. hindi bet ni na Mama Ru. Okay, go. O Mm. tapos? Ano lang, parang it's just, tapos naputulan siya ng paa. Tapos parang biniro-biro na agad ng mga ibang fanay. Correct. Tapos a few days after, she passed away. Na-text. It's just so crazy how things work. Parang Oo, minanifest niya ba? totoo. Wait, alam mo yon mga ganong kineme. It's so Tsaka nung crazy. manifest. Pero that is so, scary to 'Di ba? think of. Like, Mm. girl, parang let's not do anything that would manifest our death. Mm. Yun na Ayan. lang, guys. Kasi syokot. True. Ayan, on a lighter note, naalala ko lang wala 'to sa ano natin, sa listahan natin na kasi 'di ba parang sinabi mo, "Let's take it seriously." Naalala ko lang si Rufa May and yung mga kaso niya, just yesterday naklaro na lahat. So, wala ng kaso si Rufa Oh May my and God, congratulations Achi Rufa. mm, Deserve mo 'yan. 'Di ba nga ika mo nga, step by step, baby step. baby step. Oh my Mm. God. Ayan. So Hmm. another good news naman after nung kay Rufame, meron tayong bagong representative to the upcoming Miss Universe. Just a few days ago, Atisa Manalo was crowned Miss Universe Philippines 2025 and back-to-back manalo ito na after Chelsea Manalo. Atisa Manalo naman ang Oo nga, um, surname. papambato natin. Actually, this is her Correct. third
try, if I remember correctly, her first attempt was nung batch ni Catriona Gray. And then last year din sumali siya. And then this year ulit. And ayan, finally, she got the crown and she's gonna be representing us. Um, okay naman siya for me. She was not my bet to win last night based on the performance. Pero okay lang naman din. Parang kaya namang i-train. Yeah, mas ano lang talaga ako kasi, mas bet ko lang yung mga Pinay na Pinay, yung beauty Same. na nilalaban sa international, yung mga Shamsi, mga Venus Sara, mga ganong Janine Tugonon, mga ganong, Miriam, ganon. oo, yung very Filipina. Si Atisa kasi medyo mestiza and para siyang medyo European very light. Espanyol. Pero, oo, pero parang may laban naman. Kaya namang ilaban. Oo, ako I Ganyan. always wanted a candidate to represent Philippines sa talagang Pilipina. Mm-mm. Filipina girl ang atake. Pasok naman niya si Nadine, mga ganyang atake na morena, ano. Yung mga ganong sa visuals for Yeah. me. Parang Based, kasing masyado na tayong na-invade ng mga dayuhan sa mm-mm. sa pageant, na parang di na nare-represent yung totoong pagka-Pilipino. Yun lang. From the top 6 last night, ang pinaka-bet ko looks-wise was Taguig. Very Filipina yung ganda niya. Medyo medyo hindi lang ako convinced sa performance ni girl. Pero parang um, sali ulit, parang kaya. Yan. Correct. And then nakakatuwa naman kasi isa yung inspiration if you keep trying and then Yes. you will succeed. So ito Like talaga yung mga Atisa. epitome. Like ito si Pia Wurtzbach. Yeah. Alam ko yung beses din siya nag-try 3 talaga hanggang din. sa ayan na, nakamit niya na. And I don't think Catriona did a lot of times but matalino kasi talaga si girl tsaka performance-wise, okay naman siya. But I'm not sure sa kanyang background. Pero ang point lang mga Bex at saka mga aspiring dyan na magbinibini. Tuloy-tuloy lang po tayo sa laban. Practice, Mm. practice, practice. At saka kahit anong aspeto ng life, practice, practice lang. Ma-achieve nyo rin yan. At saka kay Atisa, kasi medyo hindi masyado bet yung pagka-win niya last night. Parang for them, hindi justified yung win. Pero wag na masyado magpa-apekto dahil at the end of the day, come Miss Universe Day, lahat ng lalo ng mga Bex na Pinoy will be rallying behind her. Parang sa Oo. Thailand ang Miss Universe this year. I'm just not sure kung kailan siya mangyayari. Pero this always Good happens luck. parang towards the latter part of the year. So parang may ilang buwan pa siya para maghanda. And laban lang. Ayun, Go. ilang buwan na rin na maghahanda ang Thailand para magluto. Charek. Gagi. Anyway, meron din ako napanood na video ni, ngayon lang pumasok sa isip ko, kay Atisa, yung parang sinandami nagsasabi na sinadya daw yung pagkahulog niya, yung pagkatalisod niya. Mm-mm. Parang ang dami nagsasabi na sinadya kasi parang may mga slow-mo video kasi ako na napapanood. So, anong masasabi mo doon, Bex? Parang hindi Tingin mo naman. ba sinadya niya? Parang hindi, kasi talaga, parang pagsubok talaga yung ginawang blocking sa kanila. Kasi knowing na long gown yun, Oo. tapos may hagdan. So, hindi talaga madali actually, parang almost all of them struggled going down dun sa few steps going down, Steps. pababa. Oo, kasi nga syempre So, naka-long gown sinasadya sila. yung mga ganong Sinasadya And yung mga then, ganong stage design? ang tataas ng mga shoes. I don't think they did. Hindi ko alam kung bakit ganun yung naging kagabi na bakit kailangan pa silang paghagdanin ng ilang hakbang knowing na ang tataas ng heels ng mga girls and mahahaba yung gown. Hindi ko din alam Correct. ano, anong eksena bakit ganun Tsaka, yung blockings. Bex, usually kasi pag long gown, parang naglalakad lang talaga sila sa flat na Mm. hindi naman yung parang may pahagdan pa. Kaya nagulat din ako. Kaya sabi ko, okay, laban. Push yan. Tsaka naman, kung sa Miss Universe Philippines naman, next time naman, yung mga kakanta naman, doy. Ano ba Sino ba yung yun? mga kumanta? Hindi ko alam Girl, eh. Hindi ako nakapanood. hindi ko din sila kilala. Mga nobody, Yung tapos walang budget. yung Charis. mga Oh. song choice pa. Ang akilala ko lang si James Reid. James Reid was okay, pero the rest,
na mga komento. Parang, unang-una, sino kayo? Pangalawa, bakit din yung mga songs na pinili nyo na struggle talaga as in? Parang like, I don't... Pero gusto ko yung merong number one, number two, pero pinaka number one talaga, sino ba kayo? Yun yung, yun yung issue dito eh. Sino ba kayo? Ba't ba kayo nandyan? Yung mga animal, ganon. Sana 'di ba nagpakilala muna ng ano. I mean like hindi namin kayo kilala so sana nagpakilala kayo in a good way. Pero parang mas Correct. matatandaan kayo ng mga tao as ano, nag-aksaya ng kuryente nung gabi ng Miss Universe Philippines. Siya gigil. Gigel. Oh my God. At the end of the day, sino ba kasi kayo? Yun ang Baka gusto issue. nyo isumbong ko kayo kay Jackie Forster. Are, Kasi nga para maisona kayo. Charis. State of Ayun the na nga, Nanay speaking of, address. 'di ba? State of the nanay address. Hindi ba ganun? So, Ano eto bang na nga, chika? ang mainit na mainit. Ito na nga, mainit na mainit na chika dyan. Ito nga si Mamita. Iba na naman ako naisip. Si, si Ma'am Shia. Nag-state of the nanay address. So, nag-ano siya, nag-live siya, ha? As in live na real. Na parang stating and defending kung ano ba yung side nila. Ano ba pinag-ugatan ng issue mga Bex? Ito po ay tungkol kay Kobe at kay Lynn. Kasi di ba mainit na mainit ang ano nila, ang kanilang relasyon, very public yung ano nila, yung tawag nila. I mean, very public yung pag-show nila ng affection sa isa't isa. Mhm. Though hindi na naman nagsabi na talagang sila, walang gano'n na, oy kami po, walang gano'n. Siyempre, action speaks louder than words. So, gano'n na yung inisip ng mga tao. At kaya naman nagsalita si Jackie kasi nga kumalat na yung balita or nag-circulate na po ang balita na hiwalay na nga sila at nag-cheat daw po si Kobe. Kasi merong Mm. kumalat na video na may kasama siyang babae sa Bali. Bali, Parang yes. gano'n. Mm. Oo, yan ang atake. Ngayon, syempre, ang kampo po ni Kailin ay tahimik pa din. Ang kampo ni Kobe ay tahimik din naman sana. Pero dahil doon dami nang bashers, every time na nagpo-post si Kobe, nag-step up yung kuya niya si Andre nagsalita din yung mother sa social media, pero via comment lang 'to ha, parang sinagot lang nila na parang ano, "We work so hard to protect our peace," ganyan yung mga sinasabi ni Jackie. Okey yun. Mhm. Ang hindi okey yung nagsona siya, kasi parang a few days after nagsona na siya bigla mga Bex. So, ang sinasabi niya dun is, ang naging highlight ng mga chika niya is gusto ko yung merong interpretation sa kabilang screen. Ano, Ang reenactment, sinasabi niya Soko. correct, na naging mabait daw si Kobe at kung meron siyang makikita na hindi okay talagang magi-give up siya. And one of the highlights sa mga sinabi ni Auntie Jackie is abuser din daw si Kailin and before pa before pa naging, nung nagsisimula ng maging, mainit ang relasyon ni Kobe and Kailin meron na daw nagsabi sa kanya na mag-ingat, parang Hmm. gano'n. 'Yun yung isa sa mga sinabi niya. Pero hindi ko pa pinanood yung buong SONA niya ha. Ito Hindi ko po ay din nabasa ko pinapanood. na lang din sa mga highlights kasi wala akong time. Bigyan ng Same. time si Jackie. Kasi parang it doesn't add up to my life. But anyway, gusto ko lang i-share kasi nga I know naman na na gusto natin ng mga chika, 'di ba? Kailangan Uy, natin yan pero sa ano life. Kailangan sa life. that's like a Hmm. grave accusation and it's not the first time na Kylene has been accused of physical abuse. Kasi if you guys would remember, ang ex ni Kylene ay anak ni Carmina na si Mavi na ganun din Correct. yung ayaw daw niya na sinasaktan ng physical yung anak niya. Parang mga ganong kineme. So, ano bang totoo, no? Sabi naman may mga sabi naman na sobrang powerful daw ni Kylie na kailangan magsumbong sa nanay itong mga nagiging jowa. Pero I don't know anong siya. Pero ayan, ano, Pero ako mga Bex, we need to parang pag-isipan ito. Pag-isipan talaga, assignment. Kayo mga Bex, isipin niyo ha, kasi parang pangalawang beses na 'tong accusation kay Kaylin. Ako naman, if I were Kaylin, I would speak up para lang to clear out my name once and for all. Kasi kung palagi tayong tahimik, baka hindi natin alam mo 'yun, parang mas lalo lang tayo nagbibigay ng
tawag nito, ng maling conclusion sa mga tao. Mhm. Yun na lang Mm. siguro. Kasi parang if you really want to protect your family, protect yung mga ex mo, like kunyari si Mavi, si Kobe, syempre mga pinagsamahan naman kayo niyan. Once and for all, magsabi ka na lang na hindi po totoo na abuser ako, talagang hindi lang kami nagkasundo. Ganun na lang, edi finish. Mm. Mm. Kesa yung parang mag-iisip yung mga tao na ano ba talaga kay Lynn? Alam mo yun, ano ba talaga, nananakit ka ba? Parang yung mga bagay lang na hindi sa'yo, kung ako yung sa kanya, yung mga bagay na ina-accuse sa akin na hindi totoo, yun yung sasagutin ko. Mhm. Mm. Tsaka ang babata pa kasi nitong mga 'to 'no, parang lalo na for the guys, like if kasi 'di ba yung mga cheating accusations ng mga ganyan, ako kasi talaga ang ano ko niyan, if hindi kaya mag-stick to one, 'di mag-ano na lang, Oo. At 'wag na saka, mag-jowa. sa totoo lang, okey din naman na wag na rin magsalita si Kailin, puwede din naman yun. Yun nga lang, paulit-ulit na cycle na yung issue na parang nakakapagod, alam mo yun? Mm. And then, ang nakakatuwa naman at saka ang another na angle dito is, wag na pong mangialam yung mga magulang. Hmm. Ayan, kasi si Carmina, ang dami pa niyang sinabi before, nagmukha tuloy silang masama instead na, alam mo yun, na parang mas kampihan pa sila kung talagang abuser si Hmm. Kailin. And same goes with Jackie, kasi inuungkat pa ng mga tao yung past niya dahil nga nagsona siya. So, so ang chika ng mga tao is cheater din daw kasi si Jackie, kaya cheater din yung anak. May mga ganun na ano, bintang ha. Ang Mm. grabe talaga mga tao ngayon. So, hindi niyo naman problema 'yan nasa magulang. Problema nila 'yan. I cannot speak for them, sorry. I cannot speak for them kasi never pa naman ako naging magulang. Pero whatever the problem is your child is, problema din 'yan ng magulang for sure. Pero hindi niyo na Mhm. kailangan sumawsaw na magsasalita ka pa in public. Parang mas pinahiya lang niya si Kobe dun. Kung nanay ko yun ta's taga-gano'n yung day, parang ako day, 'di na ako lalabas. Parang gano'n, parang mag-stick tsaka naiinis ako bakit ba kasi nasa Pilipinas si Kobe, 'di ba nasa US yan as ano, as aspiring NBA player. Do'n na Girl lang ano, dapat siya nag-stay. ang chika is ano, in-ano yung chika, ang tawag nito, struggle struggle daw sa ACADS kaya umuwi ng Pinas. Ay, Kasi so for siyempre Dylan talaga 'no? Oo, kasi 'di ba ano, at the end of the day student athlete sila dun so kailangan pa din mag-ano, mag-focus sa studies while playing pero naglaro na yan siya dito ng ano, UP siya if I remember correctly sa UAAP, ganyan. Pero kaya iba ang akad sa US. iba nga, iba hindi parang hindi yata kinaya ang Siyempre, ACADS sa US kaya umuwi ng Pinas. Yun yung chika, ayan. tsaka So, anyway, tignan mo yung ano, yung anak ni Ina Raimundo kasi yun yung ex niya, eh, si ate girl na malaki yung bugelya. nagpabawas daw yun Hindi 'di ba? naman na Oo nga, kasi nga nabibigatan na siya. Ayun, hindi naman wala namang issue si Ina, 'di rin siya nagsalita, walang mga kung anek-anek. Ang kinaganda kasi Hmm. low-key lang 'yun, kaya Mm. gano'n. Ito kasi si Kailin sobrang public personality. Anyway, Alam move mo on na na tayo. ano din 'no, Oh, dagdag ko lang, isa din kasi sa nagpapalaki yung mga fans, yung parang masyado kayong ano, totoo, they're like totoo. ang hilig maging involved dun sa mga issue na tuloy Correct, napipilitan magsalita yung mga nanay kasi kung ano-ano kino-comment correct, niyo on the social media of these people. Parang correct. kaya ako talaga 'pag mga relasyon ng mga artista medyo wapakils ako na I don't like ay parang hindi ako masyado nagiging faning ng mga gano'n. Mm. Kasi I don't 'Di ba like nga, it. as a mother, siyempre as a mother pagtatanggol mo yung anak mo 'no, kaya ganyan sila maka-react. Pero yun, 'di naman natin sila masisisi, pero sana 'di na lang nila pinablik, yun lang. True. Ayan. So last ano natin item officially nag-kick off na ang Cowboy Carter Tour ni Ate Beyonce. Nakadalawang nights na siya sa LA. I think there's gonna be 2 more nights sa LA or isa pa, ganyan. And okay ano as a fan, nanood ako ng live online ng mga nagla-live sa TikTok and everything. And ano, Beyonce is Beyonce. Parang wala naman na dapat pang patunayan 'no. Yung feeling ko sobrang success ng Renaissance na, big shoes to fill talaga siya for Beyonce. Pero ano naman, parang for me nahihigitan naman. Ginawa niyang isang segment yung Renaissance dun sa concert, ganyan. And,
Yung mga gano'n. Featured si Di ba Blue nandun din sina Ivy. ano? Yan, I was about to say si Blue Ivy, si Rumi, at saka si Oo. Mother. Si Mother, inano lang siya, parang pinaakyat lang siya one time kasi nag-best-selling author si Mother as sa autobiography niya. And then, si Blue Ivy is a featured backup dancer. Parang ano siya, full-fledged Power. backup dancer siya sa buong show, ganyan. And nagulat ako nung second night, pinerform niya yung Irreplaceable and If I Were a Boy na wala doon sa first night. Pinerform niya rin yung Love on Mm. Top. And ang tagal niya din kasi niyang hindi pineperform, lalo na yung Irreplaceable dahil I think nagka-issue sila ni Neo kasi parang Neo said in an interview once na parang nagsisisi siya na binigay niya yung Irreplaceable sa iba. And nung nakaabot kay ate, nagsisisi ka pala, so sige ka, kantahin mo na yun. Hindi niya nakanenta ever sa mga shows niya. Um, Oh, may ganong issue sila. Hindi ko Oo. yan alam. Oh Not my until, God. not until nga nitong nakaraan na kinanta siya ulit ni Sira Beyonce. ulo naman to si Neo, Burning the Bridge, Beyonce yun eh. Sana di na siya Ayun lang nagsalita. naman. So, Oo. ayun, yun lang naman ating baklita, no? And magbe-break tayo ng very, very light dahil napahaba yung chikahan dahil nga, ano, isang Kaya nga, matinding catch up. oo, catch-up episode ito, no? So, sa aming pagbabalik, we will read a letter na, I think this is VL, wow. And Wow, oh. then, magme-meltdown tayo at ano ba ang aming learnings for the past few days. Ayan. More ka ba Wala. sa Charot. pagbabalik ng Dear Dear Bex. Bex? And we're Bex! Dear Ayan. Bex. Oh my God. Di ba? Nagko-commercial na ngayon sa Dear Bex. Dati dire-diretso lang to. Oo Ems. nga eh. Napahaba talaga yung catch-up kineso, no? Ayan. So, ito na, Correct. this is the moment. Wow. It's the moment where The we moment. read your letter. And meron tayong letter for today. Correct. Ayan. Dahil syempre, anniversary ng Dear Bex, kailangan Dear Bex yung sulat. Charing. Correct. Bet. Ayan. Ikaw na ba muna, Bex? Simulan Sige, ko na. go. Go. Ayan. Dear Bex, o 'di ba? Hello mga Bexters, 'di ba? Redundancy si Mama, charis. First of all, happy 1 year to Dear Bex. Ayan, more power and sana tuloy-tuloy lang kayo in making your listeners happy. In fairness, alam niya na 1 year na natin. Oo, Oo, true. alam niya. Binanggit We naman start natin off. in the past few episodes, in fairness naman to us. Oo. Ayan. So, I am a third year communication student. Girl, as far as I know. Hindi pa siya sure. Ayan, I'm straight although ever since this past school year, I'm not so sure anymore. Kasi Ay. nagkaroon kami ng bagong classmate na ireg. Ayan. Yung ireg po, ibig sabihin irregular ha. Mm-mm. Ayan. Transferee siya from another school but taking the same course. Ayan. Classmate ko siya sa majority ng subjects. Girl din siya and super pretty. Pretty. Naging super close namin agad since magkasunod kami ng surname kaya magkatabi kami lagi sa seating arrangement. She's super Mm. smart and funny. We also like the same TV shows and music. Madami kaming napag-uusapan. Even outside school, madalas kami mag-hangout. Ayan. Okay, go back. And then one night last week, ay bago lang to, last week lang. We watched a drag show together since we are both Drag Race fans. And after the show, medyo nabitin kami sa drinks kaya we decided na ituloy ang inuman sa condo niya. Ay, Mas madami siyang nainom than me kaya mas nauna siyang nalasing. Then to cut the long story short, we kissed. Ay, may pagkikiss. ay! Pag may alak, may balak. Mm. I don't know how, kung sino nag-initiate or nag-first move, basta suddenly we're kissing. And hindi ito smack lang. We really made out. Ay, Wala naman ng ibang nangyari that night. Basta we kissed. Then natulog ng magkatabi. After ay. that, sa school, medyo ilang ako sa kanya while siya, same-same lang. Parang walang nangyari. Medyo confused lang din ako kasi I Mm. never really considered ever in my life na magkakagusto ako sa girl.
Hindi din ako sure if siya ba sure sa sexuality niya or what. Never pa naming napag-usapan yung kiss. Please help, ano ba dapat kong gawin? Thank you. Ay, GL nga ito. My God. Girls love. Oo, di ba? Ano masasabi mo, Bex? Lulu. As ano? Sorry. Na-word of the Bex na ba natin yung Lulu? I think na-word of the Bex na Oo, natin na yung word Lulu. of the Bex na natin siya. Sa mga ano, Yeah. sa mga ano, from last year, I think, if I'm not Yeah. mistaken. So if ninyo mo ano matandaan ng Lulu po meaning ay ano Kyomsei dahil lululululu. Correct. Ayan. Mm. Ako Gusto ko mm, yung antaas. Ako, hindi ko din alam antaas. kasi ako kasi I've always been sure of my Oh, kaba. correct. Early on, daman-dama ko na yung kaba. Kabakaan at kabadingan and all, no? Um, so parang hindi ko ever, although syempre may phase in my life na like questioning din ako if ano ba talaga ako or what. Lalo na nung na-experience mo yung mga bagay-bagay for the first time. Um, Dapat bang pag-usapan nyo? I guess so. Para alam mo lang kung saan kayo papunta. Ganyan. Pero, yun nga, ang lesson siguro for me here is not because hindi mo na feel ever before, doesn't mean na hindi mo na siya mafe-feel. Parang, ano talaga, gender and sexuality is a spectrum. Parang, it's never black and white. Kasi nga kahit yung mga ibang ano, no, marami actually ako na alam na stories na after mag-divorce biglang babae yung naging jowa or naging bex or yung mga ganyan, no. So hindi mo na talaga masasabi, hindi pa rin talaga finality ang kasal, no, sa ano, sa iyong sexuality journey. So I guess wala naman ding masama if ever maybe you are bi, parang hindi mo naman kailangan isara na ay pag naging kami neto, ibig sabihin tomboy na ako. Hindi naman ganoon 'yun. Parang there's always bisexuality and bisexuality is very valid, no? Hindi siya, kasi maraming nag invalidate ng mga bisexuals eh. Lalo na from the gay community. So yun, I guess, pag-usapan nyo lang din if, malay mo mas makatulong if sure pala siya ng bi siya and gusto ko niya and hanggat na wala naman kayong natatapahang ibang tao, I guess, go lang, push lang. And bagets pa naman kayo, parang college students pa lang kayo. Parang, mas ito yung time na the best time to actually explore para, alam mo yun, early on, in the future, alam mo na how to deal with things like this. Ikaw ba, Bex? Ano? Parang vague yung ano ko, yung suggestion ko. Ako naman ang masasabi ko, hindi kasi nagpakilala si Momshi eh. So, ang Si masasabi ko Lulu, lang siya sa'yo rin. sa ating letter sender for the day, ang masasabi ko lang is, our sexuality is a journey. Mhm. Oo, hindi siya yung parang pagising ko, eto na ako, gano'n. Parang it takes time din kasi nga depende sa tao and depende sa'yo kung ano ba talaga yung mga preferences mo. While Mhm. you're not still sure, just go with the flow and just enjoy your young self. Kasi Mhm. mahirap mahirap na mag-overthink tayo tapos hindi na natin na-enjoy yung kabataan natin. So, Yes, true. marami namang bagay na pwede ka rin pwede mong bigyan ng time to focus, hindi lang 'yan. Mm. So, ayan puwedeng alam mo 'yon, yung tuloy-tuloy mo lang yung pagiging friend sa kanya, dun sa girl na 'yon. And then Mm. maybe from there you'll find out kung ano talaga. Pero siyempre there's no guarantee kasi nga it takes time talaga. Kasi this is based on my experience. I have friends na it took a while for them to really come out. Kasi Mhm. ang dami muna nilang pinagdaanan, bago sila nag-come out, yung para masabi nilang, "Sure na ako na ito ko." So, Mm. marami silang pinagdaanan, hindi lang basta isang instance lang na ganyan. Yes, So, true. it really takes some time.
Another example that recently ko lang nalaman na talagang confirm na bektas siya is, nito lang na nag-post siya biglaan. Walang sabi-sabi na I'm gay, loud and proud, walang gano'n. Nag-post na lang siya na may jowa siyang utoks, Mm. gano'n. And wala naman ako din sa kanya naramdaman na ano siya na meron ako sa kanyang nararamdaman before na baka bex 'to, pero hindi ako sure. Mm. Pero pinabayaan ko lang. Wala akong pressure na parang, "Hoy, mag-ano ka nga, umamin ka na." Wala akong gano'n. Kasi nga nasa Yes. tao nga yun. Wala Mm. tayong Mm. karapatan mamilit. So, pinabayaan ko lang pero friends pa rin kami. Maraming nagsasabi na baka daw bet ako nung utoks na 'to kasi nga sobrang clingy daw sa'kin. Well, it turns out, 'yan, may jowa na siya ngayon. So, I'm happy for him, 'di ba? Kasi out siya sa ano, sa IG tsaka sa Facebook ng ano niya, ng relationship nila, Mm. na support talaga siya dun sa ginagawa kasi parang yung jowa niya is related sa theater. So, Mm. I'm not sure. Maybe that instance have opened doors for him to be more open. Kasi Yes. when you Mm. are with people who are really into arts, and yan, especially theater arts, mas ano sila, mas liberal sila, and they're more open. So, I think that really pushed him to, to just embrace Mm. himself, kung ano man siya. Mm. So, ayun, that's just one example. It took time. And how old is he now? Like 30 plus? Baka close to Mm. 40 na nga. So, wala siya sa edad or anything. It's a journey. Yes. Yes, yes, yes. Ayun, for me lang mag-usap kayo, pag-usapan niyo yung nangyari kasi ano, it could parang lalo na if you feel confused about it, para lang magkaroon ka ng clarity na ano ba yun? Ano, eme-eme lang ba yun? Or may something deeper ba? Ganyan. And fairly, this person is a fairly new person in your life. Parang hindi naman siguro ganun din ka-deep para maging problema yung like saving a friendship or 'di ba usually ganun yung mga nangyayari. Ayaw niyo mag-usap kasi you're trying to save a friendship or mga ganyan, ganyan, ganyan. Parang this person is parang someone bago in your life na parang kaya namang i-risk to talk about it. Ganun. Malay mo yun, magbibigay ng linaw kung ano ba talaga kayo. Ganyan. And pero ano lang, yun din lang advice ko. Parang don't box yourself to, ano, Mm-mm. to, to your, kung ano yung nafe-feel mo. Parang, yun lang, parang wag mong isasara. Kumbaga, if you open the doors and accept everyone, ganun. Siya rin. Mas masaya ang ano, Oo, chill ka lang, masyado mm, pang maaga para mag-jump true. into conclusion kung ano ba talaga, just enjoy the ride, gano'n. Um, True. Ayun, ang saya-saya maging bata. Alam niyo, mga beks kung ako nga tatanungin, gusto ko na lang maging college forever. Gano'ng estado lang ng buhay, masaya na ako. Kasi iba talaga yung happiness ng kabataan kaysa ngayong pagtanda mo na ang dami mo ng Totoo. problema talaga. I mean, when you're in that age, yung problem mo lang is to get good grades, go to school, that's it. Lalo na kung yung parents mo naman is really a provider, then that's good. Yun lang talaga yung paproblemahin mo. So, ayun, just enjoy your youth. Kasi, Correct. we can never turn back time anymore. Yun lang yung Tsaka ano ko. explore, my God. Ano, as long as you explore safely or always safe yung mga explorations dapat. Oo naman. Oo, Oo. oo. Ako yun for me yung isa sa mga ano, masyado akong maingat nung time nung bagets pa ako. Parang Correct. medyo sobra. It's okay to be careful pero pag masyado, ako yun yung ako for me. Parang masyado akong sobrang maingat ng mga panahon yun. Dapat nilandi ang mga dapat landiin. Sorry. Correct. Ayan. Thank you so much for sharing your story with us. And I hope meron ka namang na-learn or nakuha na ano, na tawag dito, or nalinawan ka kahit paano. Ayan. Yes. Yeah, thank you so much And for sending syempre, your letter. yes, and syempre sa mga gusto ding sumulat sa amin at mag-share ng kanilang story, feel free to send that over at aming babasahin. At ayun, kung gusto niyo lang malaman ng mga reaksyon namin ni Bex Go, share niyo na sa Mm. amin. Baxterspodcast@gmail.com or you can send it on IG and FB. Ayan. Di pa tayo Love it. closing.
Dahil meron pa tayong Meltdown at Jonas Brothers. Correct. Ah. Ikaw, ano bang what's Agree. bothering you? Meron ba? Charis. Oh my God, feeling ko kasi na-chika ko ba last time? Parang hindi, I don't know. I think this is very recent. Siguro ano na lang, hindi naman siya bothersome, but paano ba? Okay. Siguro learning na lang agad kasi related din siya sa bother. So, learning na Go. lang tayo kasi 'di ba, this segment naman is about the things that bothers us and our learning. Siguro ang Yeah. learning ko na lang is ano, not naging ano ko na din 'to, naging lesson ko na 'to before but i-a-apply ko kasi may nangyari na naman. Yung not Mm. being reactive to anything that is being thrown at you. So, bakit ko nasabi na learning ito, mga beks? Kasi 'pag merong mga may mga tiyakang elemento sa paligid mo, chares, tapos ina-attack ka, maganda yung silent ka lang. Kasi 'pag silent ka, yun yung that really speaks more volume 'pag Mhm. silent ka. Kasi ibig sabihin, you don't level to that kind, you have standard of respect. And that type of yung parang 'pag kino-confront ka tapos mali, ah, mas okay na hindi mo na lang patulan kasi mas binibigyan mo sila ng satisfaction 'pag pinatulan mo sila. So, yun yung Mm. isa sa mga learning ko. Hindi ko masa-share dito kasi alam ko listener yun, eh. Ewan ko lang kung makikinig pa siya ngayon, but shinare ko 'to kay Mel, yung naging conversation, and alam ni Mel yun. Mm. Yes. So yung mga ganong type ng atake sa'yo, hindi na yun dapat binibigyan ng chance na mo ng bigyan ng chance or bigyan ng time na sagutin pa. Mm. Because wala naman siyang mapapala or wala ka ding mapapala. Parang Yeah. nakakapagod mag-explain, gano'n. Mm. Parang kung sa tingin mo tama naman ginawa mo, wala kang natapakan, and then just stand by it. Mm. You don't have to explain anything. Kung may problema yung ibang tao on how you say things, the problem is on them, not with you. Yes. Because Mm. you're aware eh. You're aware of your environment. You're aware of what you are saying. Mm. 'Di ba? Mm. And yun lang yung sa akin. Learning yun, wag tayo masyadong reactive. Kasi if we react easily to this type of attacks, yung mga nakaka-offend na na mga messages and everything, or comments or feedback, mas binibigyan natin sila ng power. Yes, So actually. better, since ayaw natin ng ganon, mas gusto natin sila mag-suffer, wag tayong bababa ng standards. Mm. Doon lang tayo kakausapin lang natin yung ka-level natin. Ganun lang yun. Ako naman meltdown ko siguro mga experience ko lang recent. Very mababaw lang naman. Pero hindi nakaka-bad trip siya eh. Yung mga nagcha-chat ng name mo. Nagchat-chat ng, Ng name mo. Like, like, kunwari ako, bigla out of nowhere, magcha-chat lang ako sa'yo ng Bex. Ganun lang. okay, Tapos pahuhulain mo ako kung anong kailangan mo. Yung ganun, like, pwede yung isang gets, chat, right. andun na lahat ng para alam mo yun, ayoko nag-overthink pa or hindi mo alam minsan emergency ba ito or whatever. Parang, nag-chat ka na din lang naman. I-chat mo na yung buo mong sasabihin. Meron kasi ako na-receive just a few days ago na, Kuya Mel, tas hanggang ano oras na, kasi nga, di ba, ang hilig ko Naka-Kuya Mel. oo, ganun lang yung sinabi. Tapos parang, ano ba to, may problema ba to or whatever, kung ano inisip ko. Tapos may tatanong lang pala, yung mga ganun. Parang, kung pwede namang sabihin na kung ano yung kailangan ko. Yun lang naman. And with my learnings naman, siguro with the sunod-sunod na pagkatege ng mga tao in the past few weeks, no? Parang, Correct. I guess parang I'm starting to, na wag isipin yung iisipin ng ibang tao. Just do the stuff that you wanna do. Kasi alam mo yun, life is so Yeah, short. Parang ah, it is. hanggat wala kang nasasaktan, wala kang natatapahang ibang tao.
just go do try everything that you can. Kasi nga ayun, maiksi ang buhay. So, yun lang naman ang aking learn. Correct. Correct. Huwag tayo masyadong paapekto sa mundo. Let's just focus on ourselves, sa mga taong nagmamahal sa atin. Spend our time wisely. Kasi, like I said, we can never go back. Once it happens, a day passes, a new day will come. Parang pagsubok lang yan sa buhay. Ngayon dumating, mamaya wala na. Alam mo yun kasi alam mo yun, yung mga pagsubok is really meant to really happen. For us to learn, for us to grow, for us to move forward. Kasi kung wala yung mga pagsubok na yun, hindi tayo maka-move forward. Paano mag-move to for next day? Alam mo yun? So, Sabi nga nung we really have to embrace everything sabi with ni grace. Father sa isang viral video, hanggat may buhay, may pagsubok. Correct. Kasi kung walang pagsubok, Day, tegi ka na. Ay, nakakatawa ako sa diba? video na yun. My God. Kasi lahat, Diba nga? ayun lang naman. Ayun mga Ayan. Bex, thank you so much again for tuning in today with our Dear Bex episode. And then, of course, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa Bexters from start hanggang sa dulo. Talagang sinamahan nyo kami. Maraming salamat. Ayan. Yan. Sorry again for missing out last week. Pero kung mag-alala, magkaroon man kami ng mga ganyan pa isa-isa na tuloy-tuloy lang ang kaba. Hindi namin to ititigil, no? Correct. Ayan. So, yun yan, like nabanggit ko kanina. If you want also to send in your letters, just you can do so by sending it via email at bexterspodcast@gmail.com or on our socials at Bexter's Podcast. That's BEKXCRZ Podcast. Yan, follow nyo na rin ang aming personal accounts at Tromelpol620 at Between.jobs and Jonah with 4 A's. Ayan. Na Yes. naka-private dahil kasi nga, Chareng. So, ayun, tuloy-tuloy lang po ang laban, mga Bex, at malapit na naman pong matapos ang linggong ito. Laban lang tayo. And kung naboboard kayo, balikan nyo lang ang mga previous episode ng Bexters at Dear Bex para sumaya kayo. Ayan. Yes. Ayan. And if you haven't yet, rate our show 5 stars on Spotify. Ganyan. And ano nga pala, kay Mushroom Girl, next Dear Bex namin babasahin yung yung letter mo. Ganyan. Oo, kasi meron siyang sinend sa amin na letter. Ito yung tinanong ko kasi siya kung ano ba ibig sabihin ng mushroom. Bakit mushroom ang kanyang pangalan. So, ayun, sinagot na po niya. Abangan niyo po sa susunod na na Dear Bex. Yes. Naka-line up yan. Don't worry. Ayan. Thank you again for listening. Thank you, mga Bex. Yan. I suggest if you are planning to go back to our few episodes, hanapin niyo yung episodes about women empowerment and about yung episode with our trans friend na si Dara, since medyo mainit ang usaping trans ngayon internationally. So, para lang mas magkaroon kayo ng deeper understanding about the trans experience. Ayan. Thank you so much for listening. And thank you, everyone. Yeah. Medyo napahaba itong Dear Bex na ito. Ayan. Always be kind. Correct. Bye. You've been listening to Bexters, The Mel and Jonah Show. Follow Bexters on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Bexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.